Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatamis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay pinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitamis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pasiyo po. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang araw, ikalawang gabi ng ating pong pagmimisa sa mga barangay na malapit o nasasakupan ng kapilya ng Kambal na Cruz bilang bahagi ng nalalapit na kapistahan sa pagtatampok ng Banal na Cruz sa darating na September 14. Yun yung kapistahan na ating ipinagdiriwang, at tayo ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon na ito ay paalala sa atin na minsan nang tayo po sa lugar na ito ay biyayaan ng tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang krus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kaya yung mga larawan o imahe, lalo na ng Kambal na Cruz, ng diakin ang puno na natagpuan sa bahagi ito ng Rahabago, tama ba? Ng Rahabago, at makita ang hugis ng krus. Dito nagsimula din ang pamimintuho o pagdarasal ng mga tao noong sinaunang mga nakatira dito. Pang-ilang henerasyon na ba kayo sa Rahabago? Kasi minsan yun yung problema, kapag nagpapalit ng henerasyon, tapos hindi na ipapasa yung debosyon, na tuluyan ng nakakalimutan kung ano ang kwento ng biyaya ng Kambal na Cruz. Kaya dapat tayo, kayo na mga narito, hindi lang basta dadalo sa misa, kundi pinapaalalahanan din tungkol sa responsibilidad at misyon na ituro sa bawat isa sa atin yung kahalagahan nitong dalawang kahoy na ito. Okay po tayo? Ngayon, taas ang kamay ng may hirap dito. Ba, hindi nyo alam, nalilito kayo kung mahirap, Kasi kapag pinasok mo yung mga bahay dito, sa pamantayan kasi ng mundo, sa pamantayan ng lipunan, ito po yung mahihirap. Tama ba? Ito yung mahihirap, yung mga nakatira sa tulay, sa gilid ng ilog, sa ilalim ng tulay,
yan yung sinasabing mahihirap. Pero pag pinasok mo naman yung bahay, may flat screen, may aircon, may ref, mahirap pa ba yan? Pero dati talaga, di ba? Pag sinabing mahirap, di ba, no? Wala kang kagamitan, wala kang washing machine, wala kang TV, wala kang ref, makikilagay ka lang sa kapitbahay mo na may ref. Di ba, no? Ganun yung mahirap. Eh ngayon, ano ba? Sa mga barangay, ano ba? Sa mga nasasakupan ninyo, mahirap ba sila o paano ba? Pinipili lang maging mahirap. Yan lang. Kasi hindi ko alam, no, kung dahil na wala rin sila dito, dahil pag sinabi mahirap, maghahanap buhay na lang kaysa magsimba. Pero narinig natin sa ating ebanghelyo na mapalad kayong mga dukha. Mapalad. Pag sinabi mapalad, maswerte ang mga mahihirap. Ano ba? Tanggap ba natin yun? At masasabi ba natin na, o nga, no, mahirap lang ako, pero maswerte ako. Nasasabi ba natin yun? Pero sabi din naman, yung kabaliktaran, sa aba ninyo, o kawawa kayong mga mayayaman ngayon. Taas ang kamay ng mayayaman. Siyempre, wala na ng mga amin. Diba, no? Kasi, ang pag sinabing mayaman, dapat marami kang kotse. Pag sinabing mayaman, dapat marami kang bahay. Pag sinabing mayaman, marami kang milyon. Kasi ngayon, rin ba dati, no? Kapag meron kang 1 million, ang tawag sa iyo, milyonaryo. Diba, no? Eh, pag nabawasan na ng 1,000, milyon pa ba yun? Hindi na. So kaya, hindi lang 1 million ang target, gusto natin bilyon ang pera natin para masabing mayaman na tayo. Pero hanggang, alam niyo, no? Kapag nanonood tayo ng mga nangyayari sa sa social media, sa TV, kahit na bilyon na yung pera, hindi pa rin sila tapos. Hindi pa rin sila tumitigil na manguha ng pera. Hindi pa rin sila tapos. Ano ba dito sa... Ilang barangay na nandito? Ha? Ilang barangay dito? 3, no? 3. Bawat barangay, may budget kayo, di ba? Na-release na. Wala pa rin. Paubos na. Pero may budget. At pag sinabi natin budget, hindi naman 1,000 lang ang budget. Ang budget, milyon ang nakaalat. Milyon. Pero, kulang pa rin. Lagi na rin, di ba? Kulang pa rin. So, hindi na kontento ang tao kapag pinairan niya yung paniniwala na mahirap lang ako. So, yung estado natin sa buhay, parang minsan nakadepende sa yung mindset natin, yung pag-iisip natin na mahirap lang ako, kaya dapat ito ang gagawin ko. Dahil mahirap ako, magnanakaw ako. Dahil mahirap ako, mag-hold up ako. Dahil mahirap ako, dapat madumis ako. Dapat marumi ang paligid ko. Kasi mahirap ako. Pag sinabi naman, mayaman ako, kaya dapat ang lugar namin malinis. Kasi mayaman kami. Di ba mindset lang naman? Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, hindi ka mahirap. Ayaw nyo lang maniwala talaga, no? Pero alam nyo, sa panahon ngayon, marami yung mas pinipili maging mahirap. Kasi kung nasaan yung mahirap, nandoon din naman yung grasya. Sino ba binibigyan ng ayuda? Sino binibigyan ng akap? Mahihirap. Yung mga nasa subdivision ba?
may natatanggap na akap? Wala. Pero yung mga mahihirap, ay, simple pretty, maghihintay na lang yan ng, ano ba, buwanan ba ito? Buwanan ba? Tuwing kailan? Every 3 quarter, no? Quarter. Pero, yung iba naman, na mayayaman, ayaw nilang makaahon sa kahirapan ng iba kasi sila ang dahilan kung bakit sila lumayaman. Nakuha niyo po? So, ngayon, kung sinasabi ni Kristo sa atin na mapalad ang mga dukha, tapos kawawa kayong mayayaman, hindi pwedeng ang pangunawa natin ay na sinasabing, okay na lang ako maging mahirap. Ang sinasabi, mapalad kayo mga naghihirap ngayon, pero patuloy kayong kumakapit sa Diyos. Mapalad kayong mga mahihirap ngayon dahil kayo yung mas malapit o mas nagkakaroon kayo ng panahon para sa Diyos. Kasi hindi pwede, mahirap ako, mapalad ako. Hindi. Mapalad ang mahihirap kung sa kabila ng kanyang pagiging mahirap, nagiging mabuting tao pa rin siya. At pag sinabi naman, kawawa naman yung mayayaman kasi wala silang Diyos. Hindi. Kawawa ang mayayaman kung kaya sila yumaman ay dahil sa paggawa ng mga kasalanan. Kaya yumaman dahil sa panloloko, dahil sa pagnanakaw, yun yung kawawa. Pero hindi pwede mayaman ay kawawa ka. Kasi maraming mayaman ang mabuting tao, maraming may yumaman ang nagsikap talaga, nagpursigil, nagtiyaga, kaya sila yumaman. At hindi sila bumitaw o lumayo sa Diyos. Mahirap man o mayaman, kapag wala ang Diyos sa buhay mo, mananatili kang kulang. Mahirap man o mayaman, kapag wala ang Diyos sa buhay mo, kahit kailan, hindi mo makukuha yung maging masaya ka. Tandaan niyo po yan, ha? Pero yung iba kasi sa inyo, di ba, no? Na alam niyo yung buhay nung yung hirap na hirap ka noon, pero nagpursige ka, ngayon, mas maayos na ang buhay mo. Huwag mong kalilimutan magpasalamat sa Diyos. Huwag na huwag makakalimot. Kasi yung reality ngayon, di ba, no? Marami yung dating mahirap, dasal ng dasal, laging nagsisimba, nung yumaman, nakalimot na sa Diyos. Kaya din naman natin, no? Itong mga kabataan na ito, kayo magdidesisyon din. Mananatili ba kayong mahirap o magpupursige kayo? Kasi hindi natin kasalanan, pinanganak tayong mahirap. Pero yung tumanda kang mahirap, kasalanan mo yan. Kaya magpursige tayo. Kaya nga, yung andyan ang cross, no? Na sumisimbolo ng ating kaligtasan, sumisimbolo ng pagmamahal ng Diyos. Cross natin, kung simula pa nung una, no, na naghihirap tayo, pero tandaan ninyo, ang krus na pinasal ni Kristo ang siyang naging daan ng kaligtasan ng tao. May mga paghihirap na kailangan natin maranasan para mas magpursige tayo sa buhay sa mundong ito. Pero tandaan po natin, ha? Muli, ano man ang estado mo sa buhay, huwag na huwag kang lalayo, huwag na huwag kang bibitaw kay Kristo. Alam ko po, mahirap yung wala kang pambili ng gamot.
Mahirap yung umaasa ka lang sa ayuda. Mahirap yung pag nandiyan na yung mga politiko natin, pipila kayo, maghahabulan, takbo dito, takbo doon, kung saan may ayuda, nandoon. Mahirap yung pakiramdam na ganyan, na para bang aping-aping. No? Kung sino man, no? Yung mga nakakaranas pa hanggang ngayon. Pero hindi laging ganyan ang buhay. Pero huwag din pong abusuhin kung sakali na makaahon ka sa buhay, maging mayaman ka sa pamantayan ng ating lipunan, huwag na huwag mong babaguhin ang iyong magandang pag-uugali. Huwag kang babaguhin ng pera na mas magiging pangit na ugali natin. Yung mahirap, mas totoo. Minsan mas totoo yung mahirap, no? Tingnan nyo nga yung katabi ko. Tingnan nyo po. Mahirap pa yan. Kasi kapag yung mahirap, di ba, no? Pag hiningan mo ng tulong, pag inutangan mo, pag nagsabi yan na wala, totoong wala yan. Di ba na? Pero kapag yung mayayaman, kapag inutangan mo, magsisinungaling pa na wala siya. So, alin ang mas nagiging mabuti? Kasi yung mahirap, totoong wala. Pero yung mayaman, natututong magsinungaling. Pero hindi naman siya sabi, ay okay na lang ako ha, magiging mahirap na lang ako habang buhay. Hindi naman gano'n. Magpursige ka. Tutulungan ka rin naman ng Diyos, basta lagi ka lang kumapit sa Kanya. Amen?